Ang simpleng ubot sipon hindi dapat binabalewala. Ito ang paalala ng isang eksperto sa harap ng banta ng tinatawag na wild diseases. Alamin ang mga nauusong sakit tuwing tag-ulan sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Panahon na ng tag-ulan at dahil dyan, sabi ng DOH, in na naman ang tinaguriang wild diseases. Yan ang waterborne diseases, influenza-like illnesses o trangkaso, leptospirosis at dengue. Kahit taon-taon ang babala, marami pa rin ang nagkakasakit. Dala ng pathogenic microorganisms ang typhoid, cholera, dysentery at amoebiasis. Ilan sa mga sakit na dala ng kontaminadong tubig. Sometimes hindi natin kasi napapansin yung ating sewerage system o daanan ng evacuation ay baka nakakabit sa linya ng ating tubig. Pag nagbaha dahil sa ulan, okay, pumapasok ngayon yung mga bacteria na yan doon sa daanan iniinom natin. Okay, pinaluluto natin. Paano kung hindi well cooked or hindi masyadong malinis? So, doon nag-uumpisa yung waterborne diseases. Kung nag-dehydrate ka, nag-shutdown ng kidney mo, mamamatay ang pasyente. Binabantayan dito ang mga batang may edad 5 pababa, matatanda at mga taong mahihina ang immune system dahil mas madali silang ma-dehydrate. Dumarami rin ang kaso ng influenza-like illnesses kapag umuulan. Kaya babala ng mga eksperto, huwag ibaliwala ang simpleng ubo, sipon at lagnat dahil baka mauwi ito sa pulmonya at pamamaga ng utak. Nagkakataon lang kasi po na yung sudden change of weather ay naging conducive for the proliferation or multiplication nitong mga virus po na ito. Pagka napabayaan mo kasi yan, ay pwedeng mamaga ang iyo pong lungs. Okay? Marami kasi klase ng pneumonia. May viral pneumonia, may bacterial pneumonia, may fungal pneumonia. So, mamabaga yung baga natin, no, na pwede ikamatay ng tao. Huwag ding basta sumugod sa tubig baha dahil posibleng tamaan ng leptospirosis na galing sa ihi ng daga. Maaari itong pumasok sa katawan kahit na walang sugat. Remember, ang leptospirosis po ay spirochete. Nagbabarrow yan. Nagbabarrow. Parang turnilyo na pwedeng pumasok. At hindi lang namang binti na din naman ang pwede maging source niyan, no? Kung ikaw nalusong sa baha, hanggang dito sa baywang mo, pwede pumasok sa kasarian mo yan. Kasi iba din kasi ang lining ng skin natin doon. Pwede rin, mga bata ngayon, di ba, ginagawang swimming pool yung karsadang baha, di ba? Pwede pumasok sa mata, pwede pumasok sa ilong, ng portal of entry, bibig, malulo nila. Kaya nga po, isa din po sa pwedeng panggalingan din po niyan ay yung mga swimming pool, mga water sports activities, no? Na pwedeng ding magkaroon ka ng leptospirosis doon kasi hindi mo alam kung saan umiihi ang daga doon. Sometimes kasi mabilis, no? Bigla na naman maninilaw yung pasyente, biglang hindi umiihi yung pasyente. Kung umiihi man cola-colored or tea-colored or coffee-colored ang urine. At sa kabila ng kampanya kontra dengue, sumisipa pa rin ang bilang ng mga kaso nitong umpisa ng 2025. Pumalo ito sa 116,243 ayon sa DOH. 62% ang itinaas kumpara noong nakaraang taon. Inilunsad ng DOH noong Marso ang alas 4 kontra mosquito, isang panawagan na sabay-sabay linisin ang mga lugar na pwedeng maging pugad ng Aedes aegypti mosquito, ang lamok na may dalang dengue. Ayon pa kay Doc Salinel, dapat maging meticuloso dahil ang mga paunang sintomas ng mga nabanggit na wild diseases ay magkakatulad. Maari kasing ipagwalang bahala ng iba ang lagnat at trangkaso. Makatutulong kung agad na magpasuri para maiwasan ang malalang maaaring mangyari. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.